Okay, Sag. This is a Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of October. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Sag? Pinipigilan ako, nasasamid ako. This is a Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of October. Let's see. Ingat sa mga scammers. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay Kaya Angeles 11. Any messages coming from other accounts, hindi po ako yon, Sag. This is a Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of October. Let's see kung ano meron para sa ating mga Sag. Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading. Collective energy ng ating mga Sag, please. Collective energy ng ating mga Sag. Collective energy ng ating mga Sag. Let's see. Kabuhayan, kaperahan, love life, relationship, mga taong nakapaligid, job opportunities, kung ano man. Sag. Manifest, 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 manifest. Nawawala ng confidence, maraming mga doubts sa mga bagay na gustong gawin. Ito na ba tamang timing? Kaya mo ba? May resources ka ba? Naapektuhan din ang iyong confidence at self-worth. Meron ka mga iniisip at ikaw mismo nagda-doubt ka kung tama ba ang desisyon, paniniwala, or move na yan na gusto mong gawin. Okay? Dinadoubt mo ang iyong decision making, your intellect, and what you know. You feel so, I don't know, mabigat na word ang insecure. But hindi mo masyadong mapagkatiwalaan ang sarili mo right now. I don't know why. Nagkaroon ng lies and deception sa connection mo sa mga nakapaligid sa'yo. Maraming opinion at nagdadala din sa'yo to ng confusion. Napapagod kang ipaglaban or kausapin ang isang masculine tungkol sa kanyang toxicity. Mga bagay na gusto mo sanang ayusin at i-bring up sa masculine na sana ayusin niya to. Pero parang napapagod ka na. Ganon din si masculine. Sabi ni masculine, parang tama na, wag mo na siyang masyadong buntalin sa kasasabi ng kung ano-ano. Kaya lang naman nadi-disappoint ang feminine sa connection na to because maraming pangako, pangarap, no? Like apology na hindi nabigyan ng like change behavior. Sabi ng masculine, pabayaan mo daw siya sa kanyang face, na parang nape-pressure siya. But of course, we understand our feminine na gusto lang naman ng feminine ay totoong pangako, the feeling of security. Pero sabi ng masculine, bayaan mo siya sa facing na gusto niya pagdating sa commitment, kabuhayan, kaperahan, o kung ano pa man. Okay? There's also like a work offer or promise of commission or promotion, increase, basta tungkol sa pera na napag-usapan at inaasahan mo. Huwag kang mag-alala, mukhang darating naman. Okay? There is a love connection here. Wala namang nagkakaroon na ng doubts here for you, for the feminine and the masculine, kung tama ba talaga na magstay or i-let go ang connection na to because the away-bate energy. Nagkakaroon din ng confusion ang masculine sa love connection na to. Gusto niyang magstay pero parang hindi pa niya kaya right now yung mga responsibilities na kasama ng committed connection. Maraming nangyaring hindi maganda, maraming dapat i-correct at dapat pag-usapan, openly na pag-usapan, pero parang hindi nagkakaintindihan. So there's an energy here of nagpapakiramdaman. Maraming pangarap na hinihintay na mag-manifest, kaperahan na dumating, increase, kung ano man. Okay? If you're manifesting abundance, Brazilian citrine, the yellow, and happy and abundant crystal. Okay? For mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Lahat ng crystals natin, authentic, cleansed, and blessed by the enlightened guide. Okay? 2, 3, 4. Okay. For harmony, healing of heart chakra, and harmony sa mga taong nasa paligid mo,
to help you heal emotional wounds, Madagascar, rose quartz, the pink crystal. Okie dokie, Sag. I feel nagkaroon ka, you took a leap of faith, nagkaroon ng new beginning for you, new mindset, new way of thinking, like may mga old ways na iniwanan mo na. This is more about personal growth. Okay? Meron ding mga bagay na sabi mo ayaw mong masyadong i-overthink at walang mangyayari kapag i-overanalyze mo lahat ng mga bagay. So, you took a leap of faith. And it feels like kung ano man itong bagay na sinimulan mo, pag-ibig man o kabuhayan, kaperahan, parang medyo nabigla ka na, oh, ito pala yung responsibilidad, ganito pala kahirap, ganito pala, ganyan-ganyan. Marami palang gagawin at responsibilidad. Okay? For quite some time, hindi mo alam kung paano to i-move forward. Pero, sabi mo, kung ano man to, relasyon man to, o kabuhayan, kaperahan, alam mo, eto naman talaga ang gusto mong gawin. It's either may sinimulan na negosyo, lumipat ng trabaho, or a passionate connection. For some of you, like a pregnancy na hindi inaakala, pero sabi mo, eto din eh, total, di ba? Na parang okay naman pala. Alright? May prayers and manifestations na sana yung mga bagay na dating pinag-aawayan, mga misunderstanding, tama na yung away bate. Wala namang perfect, no? Lagi naman maaaring magkaroon ng misunderstanding. Pero iba kasi kapag paulit-ulit lang, same old topic, same old, same old challenges ang pinagtatalunan nyo. Sabi mo parang kailangang really mapag-usapan to para hindi na maulit ang mga same old na pagtatalo sa relationship. Right now, Sag, there's a feeling of defeat para sa'yo. Marami kang gustong gawing decision, plano. I feel this is more about pera. Inisip mo, meron ka bang bagong papasukin na negosyo, kaperahan. I feel nagkaroon ng problema sa pagtitiwala sa pera sa mga taong nakapaligid sa'yo na naapektuhan yung mga goals mo, yung pera. Okay? And even pagtitiwala mo sa mga tao. Your person is having overthinking right now. Mga plano sa buhay, new beginning, ano yung mga dapat simulan. Marami din daw siyang inisip tungkol sa kaperahan, kabuhayan na medyo natatagalan, hindi nagmanifest. Pero sabi ng person mo, parang kailangan lang niyang mag-replan, mag-recalibrate, tsaka niya, aalamin, kumbaga sa sasakyan, aalamin muna niya yung sira, ano ba talaga yung extent ng damage, kaya pa bang i-save to, or bibili na siya ng bago. Kumbaga sa trabaho, maayos pa ba to, or magpa-plan B na siya sa kabila, mag-a-abroad ba, kung ano man, maraming iniisip ang masculine. Okay? Kung paano niya i-fix ang situation. It's either to continue to fix it or mag-start ng bago. Kabuhayan, kaperahan. Meron ka mga doubts kung matatapos pa ang mga naging conflict sa iyong buhay. Lahat naman temporary. Yun nga lang, iba-iba yung chapter. Yung iba 3 araw, tapos na problema. Yung iba 3 taon. Yung iba 3 dekada. Iba-iba yung pagsubok natin. Okay? There's a masculine sa buhay mo. I feel this is like a kuya or tatay or an elder sa family na sabi mo, ayaw mo makipagtalo. Sige, kung tama ka, di tama ka na. Okidoki. So, until the end of the year, I feel, meron pa rin mga bagay na maaaring ma-reveal sa'yo na hindi mo magugustuhan. Bad news, kumbaga. Pero, ready ka for your plan B. Kumbaga, sabi mo is, you got this. This is not the worst and this is not the first time na may nangyaring hindi maganda. So, alam mong kaya mo tong lusutan. There's also a masculine here na parang sabi sa feminine is nandito naman siya to help and assist. Okay? Kung ano man tong mga pinagdaraanan. But, napapagod din yung masculine na minsan, sabi niya, kaya pa bang ilaban to? Nagkakaroon din ng trust issues here. Hindi to para sa lahat. There's a masculine here na meron siyang isang passionate connection, meron isang love connection sa buhay niya na hindi boto ang pamilya, hindi boto ang nanay especially, na hindi niya maipaglaban ang connection na to.
For some of you, the masculine is already in a relationship at nagkakaroon sa kanya ng kalituhan kung sino ang kanyang papanindigan. Malaking confusion to. Okay, for those who is in a committed connection, kung hindi biyanan ang problema mo, I feel the bad news could be like maaari mong mabalitaan, let's not claim this, maaari mong mabalitaan that your person is having, the masculine is having a confusion about a third party energy. Mababalitaan, may makakaalam, pero sasabihin ng masculine, wala naman daw yun. Wala naman daw love. So parang it's like a passionate connection. Pero ang totoo, parang may nabibuild na confusion sa masculine here, not because gusto niyang mag-commit sa third party, but because of nagkaroon ng third party, nagkaroon siya tuloy na bigla na doubts kung talagang gusto niya si official partner or baka may dumating pa na iba. Parang nag-open ng door for options and confusion. Hindi ngayon alam ni masculine kung kaya pa niyang panindigan ang committed connection na to or kailangan niya ng break para makapag-isip. Or kailangan ba niyang bitiwan ang hindi magandang vision na to na nagdala sa kanya sa confusion. For some of you na nangingialam ang biyanan mong hilaw, mahirap yan. Umpisa pa lang, nangingialam na. Paano pa pag naging kayo na officially? Unless the masculine is like strong enough na panindigan ka at magsolo kayo at hindi naman nakikinig sa opinion ng biyanan o nanay niya. Or kung sino matong elder, mas matandang feminine sa kanya na parang sobra-sobra niyang pinapakinggan ang opinion. Alrighty? Pag-isipang mabuti. Okay? For now, sorry. Ilang beses na akong ganyan kapag nagpapayo na ako. Wag daw akong mga ilaw. Okay? So, ibig sabihin, nasa sa inyo to, if you could continue or not, or kung hanggang saan yung kaya mong ibigay na patience for this connection. Okay? Your call, Saj. Your call. But tandaan mo, any decision na gagawin mo, maaaring makaapekto sa mga long-term goals at far future na life situation. You could be in a better situation or you could be in a harder life situation because of mga decision at mga taong pipiliin mo right now. Okay? And that would be the Sagittarius reading for the month of October. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Sag!